Isang Batangkenyong walang takot, Alright, what's up sa inyo, mga walang kababayan? inuurungan, Umabot ng 1 year, nagsara na. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Kung titingnan nyo, dito sa vlog na inilabas ni Direk Freddy, Valera 2.0 mga kababayan, dito makikita nyo na dati binabanata nung isang vlogger ng Banateros, etong si Pastor Apollo C.K. Buloy. Pero ngayon mga kababayan, siya yung pinaka nagdidepensa kay Pastor Apollo C.K. Buloy. Dito natin pagbasihan kung may katotohanan ba yung sinasabi nilang pagtatanggol kay Kibuloy, mga kababayan. So anyway, kinikredit natin ito kay Direk Freddy Valera. Subscribe nyo itong YouTube channel ni Direk Freddy Valera. Ano po, kanya po yan. Gagawan lamang po natin ng reaction. I-play na po natin. Bigyan natin ng reaksyon at komento itong mga pinapunta di umanong vlogger ni Kibuloy sa kanyang kingdom. 'Di ba? Kasi mahirap na. Ang alin, Direk? Kaya, kung ninyong galitin ng anak ha, Bakit? pindutin ko yung vibrator ng sanlibutan. Oh. Baka mapindot daw yung vibrator ng sanlibutan. Kaya ganon. Anong tawag pa doon? Ang tawag dyan, demokrasya. Okay. Pakinggan muna natin ulit itong isang vlogger ng Banatae. Okay? Yan naman 75% ng turnout. Oh. Kaya mga 20, humigit kumulang 20 million ang lamang. Pakinggan nyo yung sinasabi nung isang vlogger ng Banatae, Banateros. Ito ata yung isa sa mga vlogger na napasama dun sa T3 na kinuha ng SMNI, mga kababayan, na magtatrabaho ata sa kanila o magbo-broadcast doon. So pakinggan nyo mabuti mga kababayan kung paano niya banatan itong si Apollo Kibuloy. Ano po, so ito panoorin po natin. Lamang po ang pinag-uusapan. Lamang ang pinag-uusapan dito. Ganyan ang nakikita ko. O sige, Oh. pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Oh. Kainin yung dalawang bobo. Oh. O hindi, di ba sabi nyo, hindi mo orang bobo? Oh, bobo ka daw kay Buloy, sabi ni Takoli. Kainin nyo yung dalawang bobo, ha? Oh. Pagka hindi, ha? Oh. Fake news nyo, grabe. Grabe ang mind conditioning nyo, fake news. Oh, fake news ka daw kay Buloy. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan yung mabuti ha. Ito sasabihin ko. Isinisigaw nila sa rally, ito mga vlogger na to, sinasabi nila mga kababayan na yung ipinaglalaban itong si Pastor Apollo C.K. Buloy ay para sa sambayan ng Pilipino. Yung nangyayari sa rally mga kababayan, yung pagsigaw-sigaw nila against government, mga kababayan, talagang ipinagtatanggol nila doon etong si Pastor Apollo C.K. Buloy. Sumisigaw pa sila ng justice at etong SMNI para lang sa katotohanan. Yan yung mga sinasabi nilang malimit. Pero tingnan niyo mga kababayan, noong mga panahon na wala pa silang benefit dyan sa kanilang mga sinasamahan, talagang napakatitindi po nilang banatan. Katulad nito mga kababayan, yung isang member ng napasama dun sa magbo-broadcast dun sa SMNI, sinabi na yung programa ng SMNI napakatindi mag-mind conditioning sa isipan ng mga tao. Na ngayon ay ipinagtatanggol niya. Isipin nyo mabuti mga kababayan ha. Di ba sinasabihan nila bayaran yung mga vlogger na sumusuporta sa gobyerno. Di ba dapat kayo yung tinatawag namin bayaran? Bakit? Kasi binabanatan nyo. Tapos naging kakampi nyo. Di ba biruin nyo mga kababayan, sinasabi niya, bobo etong si Atty. Larry Gadon at saka itong si Kibuloy. Sinasabi nung isang Banateros, bobo at magaling mag-mind conditioning, mga kababayan. Pero yung tinatawag niya na bobo, mga kababayan, ipinagtatanggol niya ngayon. Hindi lang yun, napakatindi. Ipinagtatanggol niya sa napakahirap na sitwasyon. Gaya nga ng sabi ko kahapon, kung ako ang vlogger ni Kibuloy, madidepress ako. Bakit? Napakahirap ipagtanggol nung isang taong akusado na hindi kayang harapin yung mga akusasyon laban sa kanya. O ngayon mga kababayan, yung mga nagsasabi na, yung mga nagko-comment sa atin, pagkatapos ng live natin, sinasabi nila, buti pa si coach ganito, buti pa si Banat Bay ganito, ganyan, at talagang lumalaban para sa tama. Yan ba yung lumalaban para sa tama? Nagbitaw ng salita na nagmamind conditioning yung kanilang sinusuportahan? Kung alam pala ninyo na napakagaling mag-mind conditioning,
Eh di ibig sabihin yan palang ginagawa nila ng mga pagrally-rally dyan at mga pagsigaw-sigaw ni Glenn Chong, mga kababayan, at saka nitong sina Sandra Cam, mga kababayan, at nung iba pa against government, is a part of mind conditioning pala yan. Diba, biruin nyo mga kababayan, biglang baligtad yung mga vlogger. Sa tingin nyo, napakatitindi ng sinasabi nila against kay Kibuloy. Pero bakit kaya sila bigla ang bumaligtad? Ano kayang meron? Tanong lang naman. At saka sino kaya yung tunay na bayaran? Tanong lang naman. Kasi biruin mo mga kababayan, binabanatan mo yung isang tao pero isang araw nagising ka na lang, pinagtatanggol mo na sa napakahirap na sitwasyon pa. Diba mga kababayan, ito yung problema sa mga banateros na yan. Lalo na kay Banat Bay. Kung mapapanood dito ni Banat Bay, sana maintindihan mo, sinasabi mo na sina Tol Chris Ulo, pocho-pocho ng mga vlogger. Hindi, sinasabi niya mga kababayan sa kanyang live na si Tol Macmac Pablo, si Chris Ulo, si Tol Chris Ulo, si Naninyo Barsaga is mga pocho-pocho, mga kababayan ng mga vlogger. Di ba, Banat Bay, kasama mo si Tol Ninyo Barsaga at kaibigan mo pa? Di ba, bilib na bilib ka nga dyan at ini-interview mo pa si Tol Ninyo Barsaga, tapos nung hindi mo na mapakinabangan at nung against na yung prinsipyo ni Tol Ninyo sa prinsipyo mo, tinatawag mo ng pocho-pocho na vlogger na parang inutusan lang bumili ng suka at nag-vlog na. Diba mga kababayan? At saka yung sinasabi niya na si Tol Chris Ulo, kasi sinasabi niya, parang sinasabi niya doon, hindi niya kakilala. Ano po at never heard. Hindi niya narinig kahit kailan yung pangalan ni Tol Chris Ulo at parang ngayon niya lamang narinig. Mga kababayan, kay Tol J. Guevara. So ngayon, isipin niyo po mabuti, kay Bantag pa nga lang kilala na ni Banat Bay si Tol Chris Ulo. Diba mga kababayan, yan ba yung hindi kilala kay Bantag pa nga lang kilala na ni Banat Bay si Tol Chris Ulo? Kasi sabi ni Banat Bay mga kababayan doon sa kanyang live kagabi, yun daw galing ng isang vlogger, talagang kapag magaling yung vlogger, susunod yung prinsipyo. Pero ang tanong, kung magaling itong si Banat Bay, nasan yung prinsipyo? Hindi, tatanong lang naman. Kasi naiinis ako sa part na tinatawag niya yung mga kasamahan kong vlogger, mga kababayan, na pocho-pocho na mga vlogger. Si Chris Ulo nga, mas magaling pa sa kanya mag-vlog. Diba? So ngayon mga kababayan, ito yung isang patunay kung paano lokohin at balingbingin nitong mga banateros yung kanilang sarili. Tingnan nyo mabuti mga kababayan na binabanatan nila si Kibuloy. Pero sila yung naging kakampi ni Kibuloy. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Kibuloy, pati pagmamain conditioning nyo Anong tawag dyan, Robin? Ang tawag dyan, demokrasya. Mga tanga. Pakinggan natin to at re-reactionan ko mga ka-eksena. Sa gitna ng kabi-kabilang alegasyon at kasong kinakaharap Ngayon, dito pala sa video na to, okay, papangalanan na natin. May isang vlogger na, itong lalo na to si Banat Bay, ang haba kasi nung live niya Meron siyang content na ang title niya tungkol dito, bakit daw hindi ito ipinapakita ng mainstream media? Mamaya sasagutin ko. Okay? Ngayon, sa mga hindi pa nakakaboto sa ating tanong, naniniwala ba kayo sa credibility ng mga vloggers na mapapanood ninyo sa video? Okay? So, nagpapunta, liliwanagin ko lang, konteksto, nagpapunta si Pastor Kibuloy, nag-imbita, ulitin ko, from the word, nag-imbita ng... Kasi sabi ng mga vlogger, mga kababayan, itong mga banateros, sinasabi nila na wala nang daw silang nakitang mga armas doon dito sa kingdom nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala naman daw sila nakitang kahinahinala. Sa tingin nyo mga kababayan, kung ikaw, yung isang taong mag-iimbita ng mga tao, hahayaan mo ba na yung mga inimbitahan mong bisita dadating sa bahay mo nang makalat yung bahay mo? At may mga nakakalat ng kung ano-ano na pwedeng mapansin ng mga bisita mo. Syempre hindi. Anong gagawin mo? Lilinisin mo yung bahay mo. Alam niyo, maniniwala pa ako dyan mga kababayan na talagang wala silang napansin kung ang pinapunta nila yung ibang mga vlogger. Hindi yung mga vlogger na sumusuporta kay Kibuloy. Kasi kapag yung mga vlogger na sumusuporta kay Kibuloy, ang pinapunta ninyo, kahit merong makita yan, sasabihin niyan wala. Kasi supporter yan mga kababayan Natural ang gagawin ng mga yan, pagtatakpan ng mga yan.
kung ang pinapunta ng mga yan, yung ibang mga vlogger, tapos, ang dating hindi pa nila inimbita, tapos surprise visiting mga kababayan yung ginawa ng mga vlogger na iba. Ewan ko lang kung may makita talaga dyan. Akong walang makita. Diba mga kababayan, alam niyo yung problema sa mga ito, hindi nag-iisip. Sinasabi nila wala daw silang nakita. Natural, inimbitahan kayo Hindi naman kayo nag-surprise visiting. Inimbitahan kayo dyan. Natural, maglilinis yung mga yan. Lilinisin ng mga yan lahat ng pwede ninyong mapansin. At hindi lang yon, baka nga may napansin kayo, hindi nyo lang sinabi sa publiko. Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin. Ang mga vloggers, okay? Para daw personal na makapagsiyasat, makakita o makita at malaman kung ano daw yung kumbaga impronto, makapag-interview daw. Nag-imbita. Okay? Sino ba naman si Raulo at tanga kung halimbawang meron kang ginagawang hindi maganda tapos magpapapunta ka ng tao na sinabihan mo sa madaling salita, you are prepared. Nag-imbita ka nga 'di ba? Sabihin na natin yung may akusasyon daw na may barel. Sa tingin mo magpapaimbita ka ng tao kung meron kang nakalagay diyan talagang mga halimbawa lang, hindi ko sinasabing totoo. Halimbawa lang, ako na lang o kayo na lang. Sa bahay nyo, pag magpapapunta kayo ng bisita, anong ginagawa nyo? Hahayaan nyo ba nakatiwangwang, sabit-sabit yung bahay nyo ng brat panty nyo? Hahayaan nyo ba sa bahay nyo nakatiwangwang yung hugasin ng pinggan nyo? Hahayaan nyo ba yung CR nyo hindi malinis at may identified flying object? Malamang hindi. Anong gagawin nyo? Maglilinis ka muna. Anong gagawin? Yun kasi ang problema mga kababayan sa mga to, masyado nilang minamaliit yung ibang mga vlogger. Porket sila yung nauna sa larangan ng pagbablog, mga kababayan, akala nila yung ibang mga vlogger na mas baguhan kaysa sa kanila, basta-basta lang. Mga kababayan, biruin nyo yung kanilang mga paliwanag, kayang-kayang hanapan ng butas ng mga minamaliit nilang vlogger. Ano po, kasi kung titingnan nyo mga kababayan, dun pa lang, sa vlog ni Banat Bay, butas na siya. Sinasabi niya, wala siyang nakita mga armas dito sa kingdom nitong si Kibuloy. Mga kababayan, paano ba naman sila makakakita? Inimbitahan nga sila. Natural, maglilinis nga yung mga yan. Lilinisin ng mga yan yung mga nakakalat dyan. Kung meron man. Diba? So, ipagpatuloy pa natin. Gagawin nyo, ire-ready mo at papagandahin mo ng konti ang bahay mo. Bago ka mag-alin, paimbita. Kadalasan, ang mga nahuhuli na, ang pangit naman ng bahay nila, ang dumi-dumi. Yung mga alin, naso-surprise visit. Tama? What the fuck? Simple lang, di ba? Anong sabi dito sa balitang ito? Nag-imbita sila ng alin? Mga vloggers. Ito naman mga vloggers, dahil mga kasapi nila, so anong ibabalita niyan? Walang ibabalitang negative yan. Tama! Diba? Tuloy natin. Sa gitna ng kabi-kabilang aligasyon at Alam nyo, subukan nila na kami ni Tol Chris Ulong, imbitahan nila. Hindi naman kami pupunta sa mismong araw. Aagahan namin. Para makakita agad kami mga kababayan ng mga bagay na gusto naming makita. Ano po, kung kami lang ni Tol Chris Ulo, ni na Tita Missy mga kababayan, yung imbitahan dyan sa kingdom ni Kibuloy, talagang tapos isiset kung anong araw, aagahan namin yung punta para surprise visiting. Diba? Sabi dito, alangan na mga i-display ang mga weapons na yan. Kaya nga po, natural itatago yan. kasong kinakaharap ni Pastor Apollo C. Kibuloy ngayon, binuksan sa mga vlogger ang mga compound ng The Kingdom of Jesus Christ. Pero kung halimbawa, ako papuntahin dyan, di ba? Datang pinapunta nyo yung mga antay para makita yan. Tsaka kung magpapapunta kayo, dapat hindi ganyan. Dapat surprise kayo dyan. Papunta kayo naka-ready kayo dyan. Di ba? Tuloy natin. Sasabihin nyo pa, bakit hindi pinapakita ng media? Mga siraulo pala kayo Naman, pati pa naman pag mga video editing nyo, ganda-ganda ng preparation nyo. So ano yan? Hindi ba yan scripted? Tinatanong ko lang. Kasi, tuloy natin. At saka mga kababayan, ito tingnan nyo pag kami napunta ng Itbulaga ni na Tol Chris Ulo,
mapapansin nyo naman naka-live kami. Bibihira lang kami gumawa ng mga video yung shoot mga kababayan. Ako nga hindi nga ata ako nakapag-upload ng video nung nagpunta kami ng Itbulaga mga kababayan. Pero kita nyo, nakapag-live tayo noon. Nung pumunta tayo ng Itbulaga, naka-live tayo mga kababayan. Pero yung mga inilalabas na video ng mga vlogger na nagpunta dito, talagang napakaganda ng preparation ng editing. Isa lang ibig sabihin yan mga kababayan, yung mga bagay na nahagip na hindi dapat mahagip, baka nakat na nila. Ano po, kasi kung talagang kami lang kung kami ang iimbitahan dyan, papasok kami dyan ng naka-live para kahit kung ano man yung mangyari sa amin, talagang naka-live, na-captured na ng sambayan ng Pilipino. Ano po, kung sakasakali lang at hindi kami pupunta dyan ng mismong araw na ibinigay ng pagpunta, pupunta kami ng mas maaga para talaga makita namin kung ano yung gusto namin makita. Diba? Oo nga, bakit ipapakita ng media yung mga ari-arian ni... Kaya nga, diba? Napakaliwanag naman mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. 10. Christ, the name above every name, upang mabigyan sila ng pagkakataon na Naalala niyo yung kay Naalala niyo yung issue nung kay Cayetano tsaka kay Banatbay? Yun! About dun sa mga binabayarang mga tanong-tanong nila? Diba? O kung bahala dyan, sige. Alam ko, yung iba dito, yung mga nanonood ngayon, press 1 nga mga kababayan kung alam ninyo yung issue dati ni Cayetano at saka ni Banatbay. Hindi si Ma'am Pia Cayetano yung isang Cayetano, yung si 10,000. Yung si 10K mga kababayan. Yung hanggang ngayon wala pa yung 10,000. So ngayon, alam kong kilala nyo yun. Diba, press 1 nga kung sino yung nakapanood dun dati nung video na nag-viral about dun sa kinakausap ni Cayetano, etong si Banatbay, na kung saan mga kababayan, sinasabi na, yung mga tanong-tanong basta kayo nang bahala, etc., kami na ang bahala doon. Ngayon, ang lalakas ng loob ninyo magsabi sa amin ng bayaran, pero kayo yung may kumakalat na video na binayaran. Diba? Ay, press 1 nga yung mga nakakaalala nun, yung mga nakapanood nung o di kaya naman, mamaya sa sunod na live natin, hanapin natin at ipakita ko sa inyo. Anyway, pagpatuloy pa natin. Babayaran naman natin yung mga tanong. Yung pati yung kay Mocha, silang tatlo. Ngayon, pagkakatiwalaan nyo ba pag mumukha niyan? Hindi ako nagsasabing tama itong sasabihin ko na to Pero, kasi bilang pro-government noon at sila ang anti-government o sabihin na nating ayaw nila sa Uniteam, ayaw nila kay PBBM noon. Tandaan nyo to sabihin ko kasi ako nanonood ako sa kanila bilang isang vlogger. Siyempre, kailangan kong malaman kung ano yung mga banat nila. So, iyan si Boss Dede, yung malaking katawan na yan, yan. Sabi ni Oliver G, good day Sir J, kung may mahuli man sa video yung mga pupunta doon, malamang ipapa-edit nila yon. Pero kung kami pupunta doon, hindi namin na-shoot yon. Mga kababayan, naka-live tayong pupunta doon. Pamula sa gate mga kababayan, hanggang pagpasok ng loob, naka-live yan. Para kung ano yung mga captured, yun na yun, wala nang editan. Para transparent sa sambayan ng Pilipino mga kababayan. Ano po, kasi kami ni Natol Chris talaga, pag napunta kami sa ganyan, para din sa kaligtasan namin, pag kami may pinupuntahan talaga, mas maganda na naka-live kami para kita ng publiko kung ano yung possible na pwedeng mangyari sa amin sa mga pinupuntahan namin. Ano po, para talagang may resibo, mga kababayan. Kasi pag inire-record mo pa yan, at may mangyari sa'yo, once na may mangyari sa'yo, pwedeng mawala na yan, i-delete na yan sa cellphone mo, mga kababayan. Pero kung naka-live yan, at na-captured ng sambayan ng Pilipino, wala na silang magagawa. Pagpatuloy pa natin. Nakakapagsalita yan, kritiko yan at inaamin nila. Kritiko sila kay Kibuloy. Kritiko sila. Kasi noon, nasa atin si Kibuloy di ba? Lalo na yung si Banatbay. Yang mga yan. Ngayon, nag-try ako na hanapin yung mga hinahanap ko na yon. Ito lang ang nakita ko. Pero yung iba, parang wala na. Parang 2 years ago, bakit ito lang yung video na ng mga na to? Halos banat-banatan nyo si Kibuloy Biglang wala na kayong mga video na may banat kay Kibuloy. Ano nangyari? What the fuck? Hindi, inaano ko lang ang hirap paniwalaan. Dahil lalong-lalo na
nung panahon nung eleksyon na tumakbo si Isko. Isa pa rin niyang mga yan kung paano nila babuyin at banatan si Isko. Pero anong lumabas? Ayon nga sa isang issue o balita ng kapwa nila vlogger na sila daw ay hinati para pumunta kay Isko at meron daw sila di umanong allowance. Yun ang sabi. O sabihin na natin, sabi ni Nino Barsaga to, kaya sagutin nyo to mga banatae. Sabi ni Nino Barsaga dito, tong mga banatae na to, sila daw ay hinating mga vlogger ng Duterte para pumunta kay Isko. Alam nyo, etong mali nila eh. Etong mali nila. Si Nino kasi kasama nila dati nung panahon ng politika. Mga kababayan, nung panahon ng kampanya. Ano po, kay Yorme. Yan yung pagkakamali nila. Ninabanat Bay. Kasama nila dati si Nino Barsaga. Si Nino Barsaga, maraming alam yan kinabanat Bay kasi nga kasama nila dati. At alam ni Nino Barsaga yung kalakaran nila. Pero tinitira nila si Nino Barsaga, mga kababayan. Tinitira nila si Nino Barsaga. So ngayon, malaki ang posibilidad na kapag ka napuno sa kanila si Nino Barsaga, ilabas ni Nino Barsaga yung mga sikretong itinatago nitong sinabanat Bay. Hindi, totoo yan mga kababayan, malaki ang posibilidad na mangyari yon. At kapag ka nangyari yon, lalabas kung sino talaga yung bayaran. Anyway, pagpatuloy pa natin. At may allowance. So, doon pa lang makikita nyo na yung pagbalibaligtad nila, pagpaparo-parody nila, 'di ba? Doon pa lang obviously na. Tapos ngayon dito, sa isang iglap, biglang nagbago ang pananaw nila sa buhay. Ganyan na ganyan ang gawain nyo kay Isko, mga tanga. What the fuck? Naalala nyo? Paano sila lumipat kay Isko? Hindi kayo magtataka? Sabi, di ba doon? Pinaghiwalay sila para kay Isko daw sila pumunta. Di umano, ang sinasabi pang pangalan ni Nino, inutusan lang sila ni Bongo. Kung maka-DDS nga sila, malamang may nag-utos. Sa tingin ko lang naman. Kaya nagtatanong tayo, may kasunduan ba kayo dyan? Ito lang yung nakita ko, pero talagang alam ko, meron silang mga banat kay Kibuloy. Hinahanap ko yung mga video na yun, pero para yatang nawala. Hindi ko alam lang kung tinago Pero hindi ko makakalimutan kung paano nila banatan si Kibuloy, paano nila babuyin si Kibuloy, lalo na yung... Tingnan nyo kung sino mas may prinsipyo, mga kababayan. Yung minamaliit nilang vlogger na katulad namin. O sila na bumubuhat ng sarili nilang bangko. Salitang stop ni Kibuloy, tapos bigla ngayon ganyan na. 'Di ba? Tuloy natin to si Takoli. Yan mga 75% ng turnout. No. Kaya mga 20, humigit ko mo lang, 20 million Ang lamang. Iskonya na siya dyan Pa-iskonya na siya dyan. lamang. Eto, pakinggan nyo yung sasabihin dito ng isang banateros. Lamang po ang pinag-uusapan. Lamang ang pinag-uusapan dito. Ayun may sombrero sa tabi niya Isko na siya. Ganyan ang nakikita ko. Sige. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Kainin yung dalawang bobo. Hindi, di ba sabi nyo, hindi morang bobo. Bobo ka pala daw. Kibuloy, bobo ka pala daw, Kibuloy Hoy, Kibuloy! Ay, Kibuloy, ito. Sinabi yan nung isang banateros na nagtatanggol sa iyo ngayon. What the fuck? Biruhin mo sinabi, bobo, si Kibuloy, sabi nitong isang banateros, mga kababayan, na sobrang tinding bumanat dati kay Kibuloy, na ngayon ay kakampi na ni Kibuloy. Pagpatuloy pa natin. Kibuloy, sabi ni Takoli. Tuloy natin. Kainin nyo yung dalawang bobo, ha? Pagka hindi, ha? Fake news nyo, grabe. Grabe ang mind conditioning nyo, fake news. Fake news pala daw itong si Kibuloy, mga kababayan. Tsaka yung SMNI, kasi nasa SMNI si Kibuloy, at tsaka itong kasama pa nga itong si Attorney Larry Gadon, mga kababayan. Sinabihan ng isang banateros na bobo, fake news at magaling mag-mind conditioning. Ibig sabihin, mga kababayan, kung nasasabi nila na nagma-mind conditioning itong si Kibuloy, yung mga rally pala nila is a part
of mind conditioning para sirain ng government, ang gobyerno, mga kababayan. Diba? Yang si Coach Oli at Bayad Bay, talagang magkapatid sila. Iisa lang ang gusto. Kaya nga. Diba? Ito napakaliwanag naman, mga kababayan. Oh, hindi na namin kailangan pang sabihin na itong si Pastor Apollo C. Kibuloy ay ganon. Dahil ang mismong nagsabi niyan, yung isang banateros na kinuha ngayon ng SMNI. Diba? What the fuck? Doon pa lang, 'di ba? Fake news pala siya at bobo pa. 'Di ba? Ito nga Liz talagang hinahanap ko Yun nga lang, ang hirap nun isa-isahin. Pero noon kasi may mga video yan na mga putol-putol about kay Kibuloy. Ano to, nagtatanong lang ako, kayo mga banatae, tinago nyo, pinrivate nyo na yung mga dating banat nyo kay Kibuloy? Bakit? Para hindi kayo mabutasan lalo? Huwag nyo nang gawin, kahit hindi nyo i-public o i-private o kung may dinilit man o mali man ako, halatang halata kayo. Huwag na. Sira na mga kredibilidad ninyo. Maniwala kayo. Huwag nyo nang isipin pa. Wait lang, may dadagdag lang ako. Pakinggan natin si Banat Bay. Ilagay natin sa tamang perspective ito, ha? Ha? Kasi tandaan nyo, church, ito Even if I think, ito sa akin, sarili ko, I do not believe in Kibuloy. I think he is a false prophet. Diretsuhan tayo. False prophet! Mismong sinabi dyan ni Banat Bay, wala siyang bilib kay Kibuloy. Bakit mo pinagtatanggol? Alam mo, eto yung mga supporter natin dyan tag nyo nga si Tol J dito. Tol J, tingnan mo to, panoorin mo yung sinabi ni Banat Bay. Sana ma-reactionan mo, Tol. Eto, para hindi lagi puro si Tol Chris, eto Tol, mas maganda to reactionan. Mas may matututunan tayo pre dito. Love kita, alam mo yan. Pero sana mapansin mo din to. Biruin mo sinabi mismo ni Banat Bay, wala siyang bilib kay Kibuloy. False prophet. Ibig sabihin, bulaang propeta. Etong si Kibuloy, mga kababayan. Mismong si Banat Bay ang nagsabi niyan Wala siyang bilib kay Kibuloy. Pero ipinagtatanggol niya ngayon. Diba yan, napakaliwanag. Sinabi mismo ni Banat Bay, si Kibuloy, si Pastor Apollo C. Kibuloy ay wala siyang bilib, wala siyang kabilib-bilib. Dahil nga bulaang propeta. Ano po, false prophet, mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Sa tingin ko, sablay talaga siya pagdating sa relihiyon. Sablay talaga si Kibuloy pagdating sa relihiyon, sabi ni Banat Bay. Nakakahiya kayo. Biruin nyo binabanatan nyo itong si Pastor Apollo C. Kibuloy dati. Tapos ngayon, kasama nyo pa. Biruin mo, ano yung sinabi? Ulitin nga natin, saglit lang. Ilagay natin sa tamang perspective ito, ha? Ha? Kasi tandaan nyo, church, ito Even if I think, ito sa akin, sarili ko, I do not believe in Kibuloy. I think he is a false prophet. Diretsuhan tayo. Sa tingin ko, sablay talaga siya pagdating sa relihiyon. Nakita nyo naman yun. Ito Paki-recall nyo na lang. Alam nyo kung gaano nila banatan at merong mga video tong mga to kung paano nila babuyin si Kibuloy. Pero kung babalikan nyo, kasi nag-search ako, wala na akong makita. It's either naka-private, dinilit. Imposible yun. Niloloko nyo yung taong bayan. Wala na yung video nyo. Diba? Ang gagaling nyo rin tuloy na natin mga kaiksena. Salamat sa mga nag-like, sa mga hindi. Bahala ka sa buhay nyo dyan. Magkakapigsa kayo sa burnik. Game. Uri ng personal ukol sa mga issue. Pinaunlakan ni Pastor Apollo ang mga ito na maglibot, magtanong ng impromptu sa mga... Kita nyo pagmasdan nyo yung mga video. Chop-chop na, cut-cut na. Diba? So ngayon mga kababayan, ito napakaliwanag binabanata ng matindi ni Banat Bay si Kibuloy, binabanata ng matindi nung isang banateros na isa pa, etong si Kibuloy. Sa totoo nga lang, magkapatid yung magkapatid ang tumitira ng matindi kay Kibuloy.
Kaya nga ako nagtatanong lang, ano ba yung kasunduan dyan para masira yung pagkakaibigan nung ibang mga vlogger sa kanilang mga kaibigan? Kasi mga kababayan, ito tulad dito si Banat Bay, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi niya sisirain yung pagkakaibigan nila ni Nino nang dahil lang dito sa politika. Diba? At yung iba pang mga vlogger. So hindi naman nila sisirain yung pagkakaibigan with the other vlogger, mga kababayan, kung wala silang benefit do. So anyway, pagpatuloy pa natin. Mga full-time medical workers, Naniniwala ba kayo na hindi alam ng mga tao dyan na dadating yung mga vloggers dyan? Katarantaduhan yan. Diba? Naniniwala kayo? Oh. Natural, may issue na tayo eh. Meron ng issue. Malamang sa malamang, yung mga nandyan na tao dyan ay malamang kumakampi at pabor talaga doon kay Kibuloy. Siyempre, sila yung nandyan eh. Oh, tatanungin nyo yung mga nandyan. Sana in-interview nyo yung mga testigo. Tama! Kung ayaw interview ng kampo ni Kibuloy yung mga yun, eh di kayo mga vloggers mag-interview. At saka hindi magsasalita ng against kay Kibuloy yung mga yan. Kasi nga, mga staff ni Kibuloy yan. Diba? Hindi yan magsasalita mga kababayan ng against kay Kibuloy kasi nga, mga staff ni Kibuloy. Pagpatuloy pa natin. Sabaw din kayo eh. Oh. saksihan at suriin ang kani-kanilang pamumuhay sa loob ng mga Yan ba? Yan ba sinasabi niyong ano? Dapat ipakita na mainstream media? Eh, bias na nga kayo dyan eh. Diba? Oh. Nasaan ba kayo? Nasa kampo ni Kibuloy. Oh. Paano nyo sasabihin na, paano rin maniniwala ang tao na totoo nga yan eh? O kung totoo, sige sabihin na natin totoo yan. Magsasalita ba yan ng against sa Kibuloy? Magsasalita ba yan ng against? Eh, nandyan nga sila. Kaya mas magandang gawin ni Kibuloy, mga kababayan, pumunta siya ng Senado at harapin niya yung mga nag-aakusa sa kanya doon. Doon malalaman kung ano ba talaga yung totoo. Kasi pag ang tinanong nyo, mga kababayan, yung mga vlogger na pro kay Buloy at yung mga staff ng KOGC, mga kababayan, talagang ang maririnig nyo dyan, puro magagandang salita. Kasi nga, mga staff yan ni Kibuloy at mga panatiko ni Kibuloy yan. Pero subukan ninyong kausapin yung mga ex-follower ni Kibuloy. Ewan ko lang. Anyway, pagpatuloy pa natin. Mga inutil din eh. Oh. compound na ito. Una na lang nilibot ang kasalukuyan pang ginagawa na 75,000 seating capacity na KJC Kingdom. Excuse me yung kingdom na yan, nabalita na yan. At saka eto pati mga kaiksena, sinasabi ni Banat Bay, bakit daw hindi ipinapakita ng mainstream media yung ganyan ng KOGC? Eh mga punyemas kayo nga nagpipilit na ihiwalay ang religion sa ganito, sa ganyan. Bakit nila ipapakialaman yan, di ba? O edi double standard kayo. Plus, kung ako yung GMA, kung ako yung News 5, ba't ko kayo ipipicture? Eh, hindi naman tayo pares ng estasyon. Tama! Ano yan, ipopromote ko kayo? Tanga! Hey! Sige nga, pwede siguro promote ko kayo. Halimbawa, yung mga kasamahan kong vlogger dito, na pares kami ng pinaglalaban, po-promote ko yun. Anong gusto nyo? Yung hindi ko gusto, ipo-promote ko? Tama! Ganun lang kasimple. Easy. Nakakainis kasi. Ang tawag dyan, demokrasya. Nagigets nyo ba? Kaya paano nangyari yun? Bakit ipapakita? Gusto ipakita na mainstream media yan? Eh di sila ngayon, nasabing bias ngayon. Eh nako talaga naman buhay to. Una na lang nilibot ang kasalukuyan pang ginagawa na 75,000 seating Tsaka yan, nabalita na yung yung sinasabi niyo yung kingdom na yan, nabalita na yan. Sa pagmamayari yan ng ng religious group, gusto yung pakialaman ng ibang network, ibalita nila, ganon. capacity na KJC Kingdom. First time ko makapasok kagabi doon, Kingdom. Yung kabisaya pa, abi-abi. No, yung pag-welcome, pag-salubong sa amin ng mga tao, ramdam namin ba na itong mga taong ito mabubuti. What the fuck? What the fuck? 'Di ba? 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 '
Ano sa tingin nyo ang ipapakita sa inyo dyan? Puro kabutihan, syempre. Ang ipapakita sa mga yan, mga kababayan, puro kabutihan. Hindi magpapakita yan ng puro kasamaan. Syempre, mga vlogger yung kanilang inimbita eh. Subukan kaya natin kung yan ay yung mga mga full-time workers, mga kababayan, na hindi nakahit ng kota. Diba? Sabi nga ni Senator Robin Padilla, demokrasya yan. De, tanungin ko kayo dyan. Pumunta kayo dyan, pinapunta kayo dyan, inimbitahan kayo dyan as bisita para daw ipakita yung kaharian ni Kibuloy o yung kingdom o yung mga nandyan, hinayaan kayo. Sa tingin nyo, papakitaan kayo ng kalapastanganan yan? Malamang hindi. Siyempre, hindi. Inimbita nga kayo eh. Diba? Nagets nyo? Diyan pa lang bias na bias kayo dyan. Diba? Tsaka, eto pa. Ano ang connect? Ano ang connect niyan? 'Di ba? Ang issue dito si Kibuloy, hindi yung kingdom niya. Ngayon, pagka naman napapasok yung kingdom niya, anong balik nyo? Hindi, iwalay natin yung religion, iwalay natin yung dapat magpanghimasukan. Ano daw? Yung tao nga tayo eh. Kay Kibuloy nga tayo. 'Di ba? Yun yung issue rito. Ngayon papakita nyo, pinakitaan lang kayo dyan ng ganyan, o ang ganda rito, ang ganda dito, ganyan. 'Di ba? Kung ako yung napunta dyan, tas tinanong, ay hindi ako magpapaganyan, sasabihin ko yung totoo. Hindi yung parang bait na bait ka kasi dahil inimbita ka. Kaplastikan yan. Tuloy natin. So ito ang mga itinuro sa kanila ni pastor, no? Ulitin ko na naman. May katotohanan yan sinasabi nyo na may mga pinakitaan ng mabuti, na may pinakitaan ng magandang bagay si Kibuloy sa mga nandyan. Pero tatanungin ko kayo, 'di ba? Imposible ba na hindi magawa ni Kibuloy yung sinasabi niya? Dahil lang sa sinabi ng mga taong ito ay okay sila sa kay Kibuloy? Tama. Parang sa mga kaibigan lang ni Kibuloy yan. Hindi niya nagagawa ng hindi maganda kasi kaibigan niya nga. Yung mga ibang tauhan niya, alam niyo yung sabi ni Kibuloy? Pagka member lang sa kanya, alin? Walang halaga. Pero sa kanya, ang importante, yung mga pastoral lang. Tama. Sinabi ni Kibuloy yun eh. Doon sa audio recording nung isang mga dating miyembro niya. Kumbaga parang pinakitaan ka, nagpunta ka, pinakitaan ka na maganda, natural, sasagot ka lang ng 'di ba? Plus, kayo pa ang vlogger niyan, natural bias kayo diyan. Tama. Nagawa nitong mga taong ito dahil mula sa turo ni pastor, maaaring ganun din, mas higit pa ang kabutihan ng pagkatao ni pastor. Kaya yun ba yung issue? 'Di ba? Yun ba yung issue natin? Tapos nang dahil doon, wala nang pumapasok sa utak nyo na pag-aalilangan na posible din kaya, 'di ba? So dito bias kayo eh. Dapat ang sasabihin dito o dapat ang stand nyo diyan sa gitna para malaman natin ang katotohanan. Ganun pa man, halimbawa ako, ganun pa man, si pastor ay may mga nagawa at natulungan ng mga tao at talaga namang siya ay pinapasalamatan at ginagalang. Pero ganun pa man, kailangan po nating malaman ang katotohanan. Kaya marapat lamang po na humarap siya kung wala po talaga siyang kasalanan, magpakita po siya doon at para po maliwanagan ng lahat. Hindi, todo bola kayo dyan eh. Tapos gusto nyo ilabas ng mainstream media, ingot lang. Ito pa nakakaano, no? Ito, kaibigan natin to si pambansang loyalista pa yan, ha? Eto kasi yan, mga kababayan eh. Noon kasi sa politika, eto si Derek Freddy, kaibigan namin yan, si pambansang loyalista, at yung ibang mga vlogger na napasama doon, kay Kibuloy, mga kababayan. Pero kahit na ganyan, hindi namin pinapersonal yung mga kaibigan namin. Kasi kaibigan namin yan eh. Sa issue lang kami nagkakagulo-gulo, pero hindi kami yung tipong babanatan mo si ganito, si ganyan. Yan, ganito lang.
nire-reactionan lang namin yung kanilang mga video pero wala kaming sinasabi na against sa kanila. Nakukuha nyo yung pinupunto? Pwede kang magtalakay ng politika pero based on issue, not personally. Ganun po mga kababayan sana. Ano po, para hindi naman na nagkakaroon ng sigalot at gulo sa pagitan ng ibang mga vlogger. Eto, napakaganda nito. Kita nyo, magkakaibigan kaming tatlo, si Direk Freddy, ako, yan. Nire-reaction na namin yung video ng bawat isa, mga kababayan. Pero, hindi kami nagpe-personalan. Ganun po sana. So, by the way, mga kababayan, eto, napakaliwanag naman eh. Napakaliwanag naman ng gusto nating malaman dito. Binanatan nung mga banateros, etong si Pastor Apollo C. Kibuloy, pero sila yung kasama ngayon mga kababayan ni Kibuloy. Kaya nga nakakapagtaka eh. Ano kaya? Meron kaya silang kasunduan dito? So by the way mga kababayan, yung mga gusto makapanood ng buo ng live ni Direk Freddy, ay panoorin nyo na lamang po ng buo dito sa kanyang YouTube channel. Ano po, Direk Freddy Valera 2.0. Mga kababayan, ang title po nito, Vloggers na inimbita sa Glory Mountain at Kingdom ni mga Kibs. Bakit hindi ito pinapakita sa media? Mga kababayan, so panoorin nyo na lamang po sa kanya at ikinikredit po natin sa kanya yan. Ang gusto lang natin malaman dyan, yung naging banat nung isang banateros at nitong si Banat Bay dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy na ngayon kasama na po nila mga kababayan. So by the way mga kababayan, yan lamang naman po muna, pero bago po tayo tuluyang pansamantala magpaalam, maraming salamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na i-like po ito pong ating live streaming. Ganon din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay po na hindi po nakakalimutan mga kababayan na mag-iwan ng inyong mga komento. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po.